Disclaimer, ang kwentong ito ay batay sa mga lokal na alamat at paniniwala tungkol sa aswang at gubat na itinuturing na misteryoso. Layunin nitong magbigay aliw at magbahagi ng kaunting kaalaman tungkol sa ating mayamang kultura at kasaysayan. Anumang pagkakahalintulad sa totoong tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang. Pinapaalalahanan ang mga manonood na panatilihin ang respeto sa mga paniniwala, tradisyon, at kwento ng iba't ibang lugar. Tahimik ang baryo ng Sta. Elena, isang lugar na napalilibutan ng malawak na gubat na tila binabalot ng misteryo. Ang gubat ay kilala sa mga kwento ng kababalaghan, mga kwentong matagal nang umiikot sa mga labi ng matatanda, na itinuturing na babala sa mga bagong henerasyon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga sanga ng punong kahoy ay tila mga kamay na umaabot mula sa dilim, habang ang hangin ay puno ng malamig na bulong. Ang bawat sulok ng baryo ay may bakas ng pangamba, ang mga tao ay bihirang lumabas tuwing gabi, ang kanilang mga pintuan ay mahigpit na nakakandado, na parang may sinusubukang pigilan mula sa pagpasok. Ang kwento ay nagsisimula sa pagkawala ng isang grupo ng mga kabataang lalaki na nagpasya noong isang gabi na sumubok maglakad sa gubat. Ang kanilang layunin ay simple, hanapin ang isang sapa na sinasabing puno ng gintong buhangin. Ngunit ang kanilang sinimulan bilang simpleng eksplorasyon ay nauwi sa kababalaghan nang hindi sila nakabalik kinabukasan. Ang kanilang mga magulang ay nagtipon at hinanap sila, ngunit ang kanilang mga hakbang ay natapos sa gilid ng gubat. Ang kanilang mga boses ay nawala sa hangin, at ang bawat tawag ay parang pinatay ng malamig na katahimikan. Sa baryo, ang mga usap-usapan ay nagsimulang kumalat. Ang gubat na iyon ay hindi karaniwan, bulong ni Aling Celia sa kanyang kapitbahay. May mga nilalang na bumabalot sa lugar na iyon, mga aswang. Ang salitang iyon ay nagbigay ng bigat sa mga puso ng mga residente, lalo na't may mga kwento na ng mga nawawala sa gubat noong unang panahon. Ang bawat pamilya ay nabalot ng takot, ngunit ang takot ay hindi naging hadlang para kay Hector, ang nakatatandang kapatid ng isa sa mga nawawala. Si Hector ay isang matapang na binata na kilala sa baryo bilang mapagmalasakit sa kanyang pamilya. Hindi siya nag-atubiling magpasya, hahanapin niya ang mga nawawala sa gubat, kahit pa ito'y magdulot ng panganib sa kanyang buhay. Hindi ko hahayaang manatili silang nawawala, anya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa kanyang pagpasok sa gubat, ang hangin ay biglang nagbago. Ang malamig na ihip ay naging mas mabigat, at ang bawat hakbang niya ay parang mas lalong lumalapit sa isang hindi maipaliwanag na presensya. Habang naglalakad si Hector sa madilim na daan, ang paligid niya ay tila nababalot ng kakaibang aura. Ang mga puno ay gumagalaw na parang may sariling buhay, ang lupa ay gumagawa ng mahihinang ingay na parang may mga yabag sa ilalim. Ang kanyang flashlight ay nagsimulang magpatay-sindi, at ang tunog ng hangin ay biglang nagkaroon ng bulong, mga bulong na hindi niya maintindihan. Sa kabila ng takot, hindi siya tumigil. Ang kanyang pagmamahal para sa kanyang kapatid ang naging lakas niya upang magpatuloy. Nang makarating siya sa mas malalim na bahagi ng gubat, nakita niya ang isang lumang kubo na halos natatakpan ng mga puno. Ang kubo ay may bakas ng abandonadong nakaraan, ngunit ang presensya nito ay parang buhay. Sa kanyang paglapit, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila bumabalot sa lugar. Nang pumasok siya sa loob, ang kanyang mata ay napatitig sa isang lumang mesa na may nakapatong na mga lumang larawan, mga larawan ng mga tao na hindi niya kilala. Ngunit ang kanilang mukha ay may kakaibang ekspresyon na parang nasa pagitan ng takot at lungkot. Habang sinusubukan niyang intindihin ang mga nakikita, biglang narinig niya ang mga hakbang sa labas. Nang lumingon siya, nakita niya ang anino ng isang tao o isang nilalang. Hindi siya makagalaw sa takot, ang anino ay dahan-dahang lumapit, ngunit biglang nawala sa dilim. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, at ang kanyang boses ay hindi makapaglabas ng kahit anong sigaw. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na kamay sa kanyang balikat. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang isang matandang babae na may mahabang buhok at maputlang balat. Hector, sabi nito, ang kanyang boses ay malalim at puno ng misteryo. Bakit ka narito? Sa puntong iyon, ang kwento ay nagdadala ng tanong, ano ang misteryo ng gubat, at paano maliligtas ang mga nawawala? Sino ang matandang babae, at ano ang koneksyon niya sa mga aswang na sinasabing nasa paligid ng lugar? Ang baryo ng Sta. Elena ay puno ng tanong, ngunit ang kanilang tapang ay susubukan sa harap ng takot.
Samahan niyo kami sa pagsisiyasat sa kwento ng Key ang pagligtas sa mga kabaryong nawala sa gubat ng aswang. Ano ang inyong gagawin kung kayo si Hector? Sa tingin niyo ba, may paraan pa upang mahanap ang mga nawawala? Kung gusto mo pang palalimin ang kwento, maaaring ipagpatuloy ang naratibo. Sabihin mo lamang, at handa akong magdagdag ng detalye, upang mas gawing kapanapanabik at misteryoso ang kwento. Anong susunod na kabanata kaya ang naghihintay kay Hector? Sa bawat hakbang ni Hector papasok sa lumang kubo, nararamdaman niya ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanyang katawan. Ang loob ng kubo ay tahimik, ngunit ang tahimik na iyon ay hindi nakakapagbigay ng ginhawa. Sa halip, may kung anong presensya ang umiikot sa lugar, na parang may mga mata na nakatingin sa bawat galaw niya. Sa gitna ng kwarto, napansin niya ang isang lumang mesa, na may mga gamit na tila hindi pa nagagalaw sa loob ng maraming taon. May mga basag na plato, isang lampara na may natuyong langis, at mga papel na nagkalat. Ngunit ang pinakanagbigay pansin sa kanya, ay ang lumang larawan na nakapatong sa mesa. Ang mga tao sa larawan ay nakatingin diretso sa kamera. Ngunit ang kanilang mata ay puno ng lungkot, ang tipo ng lungkot na tila may taglay na kasaysayan ng pagdurusa. Habang masinisiyasat ni Hector ang larawan, naramdaman niya ang mahinang kaluskos mula sa likod ng kwarto. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang anino ng isang babae na tila gumagalaw sa sulok. Hindi siya makagalaw, ang kanyang puso ay bumilis ang tibok, at ang kanyang kamay na maihawak ng flashlight ay nagsimulang manginig. "Sino ka?" tanong niya, ngunit walang sagot ang dumating. Sa halip, ang anino ay biglang nawala na parang nalunod sa dilim. Lumapit si Hector sa sulok ng kwarto, ngunit wala siyang nakita. Sa halip, narinig niya ang tunog ng paghinga, malalim at malamig, mula sa kanyang likod. Paglingon niya, tumambad sa kanya ang figura ng isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo, at ang kanyang balat ay maputlang parang hindi nakakita ng liwanag sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mata ay puno ng misteryo, ngunit may halong takot na parang siya rin ay biktima ng kung anong puwersa. "Hindi mo sila makikita rito," sabi ng babae, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng bigat. Ang gubat ay hindi basta-basta nagbibigay ng sagot. "Kailangan mong magbayad." Hindi na nagtanong pa si Hector, sa halip, sinubukan niyang tumakbo palabas ng kubo. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis, ngunit ang bawat galaw niya ay parang binibigat ng hangin sa paligid. Nang makarating siya sa pinto, napansin niyang ang gubat sa labas ay nag-iba. Ang mga puno ay mas madilim, ang lupa ay parang gumagalaw, at ang hangin ay puno ng bulong. Ang kubo na dati tahimik na nakatayo ay parang lumawak, ang kanyang paligid ay naging mas kakaiba, na parang nawala na siya sa baryo ng Sta. Elena. Samantala, sa baryo, si Aling Celia ay nakaupo sa tabi ng bintana ng kanyang bahay, nagmamasid sa gubat mula sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang isang lumang krus, at ang kanyang mata ay puno ng kaba. May masama sa gubat na iyon, bulong niya sa kanyang sarili. Ang mga nawawala ay hindi na makakabalik. Ang ibang residente ay tahimik ding nag-iisip, ang kanilang mga pintuan ay mahigpit na nakasara, na parang kahit ang hangin sa labas ay dapat iwasan. Ang baryo ay puno ng usap-usapan, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na gumawa ng hakbang upang alamin ang totoo. Sa gitna ng baryo, ang nanay ni Hector ay nakatayo sa harap ng simbahan, tahimik na nagdarasal. Ang kanyang mata ay puno ng luha, at ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. "Balik mo ang anak ko, Panginoon," sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang bawat salita ay parang tinanggap ng hangin, ngunit ang hangin ay nagdala ng kilabot. Sa bawat pagdasal niya, naramdaman niyang ang presensya ng gubat ay lumalapit, na parang hindi na sapat ang distansya upang magbigay ng ginhawa. Habang patuloy si Hector sa kanyang paglalakad sa loob ng gubat, napansin niyang ang paligid ay lalong nagiging kakaiba. Ang mga dahon ng puno ay nagkakaroon ng mga marka, mga linya at simbolo na hindi niya maintindihan. Ang lupa ay naglalabas ng maitim na usok, at ang tunog ng kanyang hakbang ay parang sinasagot ng echo mula sa ilalim. Sa kanyang pagpatuloy, naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang figura ng babae mula sa kubo, ngunit ngayon ay mas malapit na sa kanya. "Hindi mo kayang baguhin ang nangyari," sabi nito. Ang gubat ay may sariling buhay, at ang mga nawawala ay bahagi na nito. Ang bawat saglit sa gubat ay puno ng tanong. Ang bawat hakbang ni Hector ay nagdadala sa kanya sa mas malalim na misteryo,
ngunit ang mga sagot ay parang mas lumalayo. Ang tunog ng hangin ay parang nagiging mas malakas, na parang may boses na tumatawag sa kanya. Hector, narinig niya, ngunit ang boses na iyon ay hindi pamilyar. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis, ngunit ang kanyang katawan ay parang hinahatak papunta sa isang lugar na hindi niya nakikita. Nang makarating siya sa gitna ng gubat, nakita niya ang isang lumang altar na natatakpan ng mga dahon. Sa altar ay may nakapatong na lumang libro, puno ng mga simbolo na katulad ng nakita niya sa puno. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit upang hawakan ang libro, ngunit nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang malalim na sakit sa kanyang dibdib. Ang gubat ay biglang umikot, ang kanyang paligid ay nabalot ng dilim, at ang kanyang pandinig ay puno ng tunog ng mga bulong. Nang muling bumukas ang kanyang mata, tumambad sa kanya ang mga figura ng mga nawawala, ang mga kabataang lalaki na nawala ilang linggo na ang nakaraan. Ang kanilang katawan ay puno ng mga marka, ang kanilang mukha ay wala ng ekspresyon, at ang kanilang mata ay nakatingin diretso sa kanya. Hector, sabi ng isa sa kanila, ang kanyang boses ay mabagal at malalim. Hindi mo kami matutulungan. Ang gubat ay hindi nagpapalaya. Habang si Hector ay nananatiling nakatayo sa gitna ng altar, naramdaman niya ang presensya ng babae mula sa kubo. Ang kanyang boses ay biglang narinig, ngunit hindi niya makita ang figura nito. Ang bawat hakbang mo ay bahagi na ng gubat. Ang bawat tanong mo ay magdadala sa iyo sa mas malalim na hiwaga, ngunit ang sagot ay hindi para sa iyo. Ano kaya ang mangyayari kay Hector? Paano niya haharapin ang misteryo ng gubat? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kanyang lugar? Sa tingin mo ba, may paraan pa upang mailigtas ang mga nawawala? Ang tanong ay lalong bumibigat, ngunit ang sagot ay parang mas lalong nagiging madilim. Ibahagi ang inyong opinyon sa komento, at sabihin kung nais niyong makita ang kasunod na kabanata ng kwento. Ang kwento ng gubat ng Sta. Elena ay puno ng hiwaga, ngunit ang tanong ay, handa ka bang harapin ang katotohanan? Ang malamig na hangin sa gitna ng gubat ay tila naging mas mabigat habang si Hector ay nanatiling nakatayo sa harap ng altar. Ang mga kabataang lalaki na nawala ay nasa paligid niya pa rin, ang kanilang mga matay tila puno ng kasalanan, ngunit walang damdaming maipakita. Hindi niya maalis ang tingin sa mga marka sa kanilang mga braso, ang parehong mga simbolo na nakita niya sa mga puno at sa bato kanina. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Bulong niya sa sarili. Ngunit sa halip na sagot, narinig niya ang malamig na tawa ng babae mula sa kubo. Tumindig ang balahibo niya, at ang bawat kalamnan sa katawan niya ay nagsimulang manginig. Tila may puwersang nagpipilit sa kanyang manatili, kahit gusto na ng kanyang isipan na tumakbo palayo. Ang mga figura sa paligid ay nagsimulang lumapit sa kanya, dahan-dahan ngunit may bigat na parang hinahatak ang kanyang kaluluwa. Bakit ako? Ano ang gusto niyong iparating sa akin? Malakas na tanong ni Hector, ngunit wala ni isa ang sumagot. Sa halip, naramdaman niyang ang lupa sa ilalim niya ay nagsimulang gumalaw. Ang altar ay biglang naglabas ng liwanag, isang liwanag na hindi maganda, kundi nakakabulag at nakakakilabot. Naramdaman niya ang init na bumalot sa kanyang mga kamay, at nang tingnan niya ang kanyang balat, biglang naglabas ng mga marka na hindi niya maintindihan. Mga linyang nagkukonekta sa mga simbolo ng altar, na tila buhay at gumagalaw sa kanyang laman. Sa bawat segundo na lumilipas, ang takot ni Hector ay lumalalim. Subalit mas dumidilim ang paligid, mas nararamdaman niyang may aninong nakabantay mula sa malayo. Nang subukan niyang maglakad palayo sa altar, narinig niya ang tunog ng mga kaluskos na parang nagmumula sa mga puno. Hindi ito basta kaluskos ng hayop, kundi tunog ng mabibigat na yabag. Nang lingunin niya, tumambad sa kanya ang anino ng maraming figura na nakapaligid sa kanya. Hindi na ito katulad ng mga naunang figura, ang mga ito ay mas malaki, mas malalakas, at tila hindi na tao. Ang kanilang mata ay nag-aapoy sa dilim, na parang sila ang tagapagbantay ng altar. Ang kaba ni Hector ay lalong tumindi nang maramdaman niyang hindi lamang ang kanyang buhay ang nanganganib, kundi pati ang kanyang kaluluwa. Habang pinipilit niyang maglakad palayo, naramdaman niyang parang ang bawat hakbang niya ay walang direksyon. Paulit-ulit siyang napupunta sa harap ng altar, kahit pag-aano niya subukang lumayo. Ito ba ang sumpa ng gubat? Paano ako makakawala rito? Tanong niya sa sarili, ngunit ang kanyang boses ay parang nawala sa hangin. Ang mga figura sa paligid ay nagsimulang magsalita, ngunit ang kanilang mga salita ay parang mumurahing alinggaw na hindi niya maintindihan.
Sa gitna ng kaguluhan, muling lumitaw ang babaeng matanda mula sa kubo. Hector, tawag nito, ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng otoridad. Ang gubat ay may sarili nitong batas. Ikaw ang pumili na pumasok dito at ngayon, kailangan mong harapin ang kaparusahan. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng mas malalim na takot kay Hector, ngunit hindi na siya makagalaw. Ang babaeng ito ay tila isa ng bahagi ng gubat, ang kanyang anyo ay parang konektado sa mga puno at sa mga figura sa dilim. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang narinig ni Hector ang isang pamilyar na boses mula sa likod ng altar. Kuya Hector! Sigaw iyon ng kanyang nakababatang kapatid, si Roll, na nawawala rin. Nang marinig niya ito, tumibok ng mas malakas ang puso ni Hector, ngunit ang kanyang utak ay puno ng pagdududa. Roll, tanong niya, ngunit nang makita niya ang figura ni Roll sa dilim, napansin niyang ang kanyang kapatid ay hindi na katulad ng dati. Ang kanyang mukha ay puno ng mga marka, at ang kanyang mata ay blanko, wala ng buhay. Kuya, tulungan mo kami, sabi nito, ang kanyang boses ay malamig at parang hindi totoo. Sa kabila ng takot, lumapit si Hector kay Roll. Roll, narito ako para sa iyo. Huwag kang mag-alala, sabi niya, ngunit bago pa niya maabot ang kamay ng kanyang kapatid, biglang lumitaw ang iba pang mga figura sa likod nito. Ang mga figurang ito ay parang hinugot mula sa lupa, ang kanilang mga katawan ay puno ng putik at kahoy. Sila ay naglakad papalapit kay Hector, na parang gusto siyang hilahin pabalik sa altar. Nagsimula siyang magsigaw, ngunit ang kanyang boses ay parang nalunod sa tunog ng hangin. Ito ba ang kapalaran ko? Tanong niya sa sarili, ngunit sa kabila ng takot, hindi niya kayang sumuko. Ang pagmamahal niya sa kanyang kapatid ay nagbigay sa kanya ng lakas na manatili. Habang nalalapit siya sa altar, napansin niyang ang paligid ay nagsimulang magbago. Ang mga puno ay tila nagiging mas matalim, ang lupa ay nagkakaroon ng mga bitak na naglalabas ng apoy. Ang bawat hakbang niya ay parang nagdadala sa kanya sa mas malalim na antas ng sumpa ng gubat. Ngunit kahit pahirap na hirap siya, ang kanyang determinasyon na iligtas si Roll ay nananatili. Hindi kita iiwan, Roll, sabi niya, ngunit ang kanyang puso ay punong-puno ng takot. Habang umuusad ang oras, ang presensya ng mga figura sa gubat ay nagiging mas malakas. Ang bawat anino ay tila may sariling buhay, at ang bawat galaw nila ay parang tinatanggalan ng pag-asa si Hector. Ang babaeng matanda ay muling lumapit sa kanya, ngunit ngayon ay mas kakaiba ang anyo nito. Ang kanyang katawan ay parang sinaniban ng mga ugat ng puno, ang kanyang mata ay nagbabaga sa galit. Hindi ka na makakatakas, sabi nito. Ang gubat ay hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Habang patuloy ang kanyang pakikipaglaban, napansin ni Hector na ang kanyang mga kamay ay biglang naglalabas ng liwanag. Ang mga marka sa kanyang balat ay tila nabubuhay, at sa kabila ng kanyang takot, naramdaman niya ang kakaibang lakas na nagmumula rito. Ngunit ang tanong ay nanatili, paano niya gagamitin ang lakas na ito laban sa puwersang mas malaki sa kanya? At higit sa lahat, paano niya maililigtas ang kanyang kapatid mula sa sumpa ng gubat? Ang bawat saglit ay puno ng takot, ngunit ang kanyang paninindigan ay nagbigay sa kanya ng dahilan upang hindi sumuko. Ang gubat ay naging mas madilim, mas mabigat at mas nakakakilabot. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Hector ay nananatiling matatag, hindi dahil sa lakas ng kanyang katawan, kundi dahil sa pagmamahal niya para sa kanyang pamilya. Ngunit ang tanong para sa bawat isa sa atin, paano mo haharapin ang gubat kung ikaw ang nasa kalagayan ni Hector? May paraan kaya upang malampasan ang sumpa, o ito ba ay magiging bahagi ng kanyang kapalaran? Ang sagot ay tila nagtatago sa dilim, naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon upang ipakita ang totoo. Ibahagi ang inyong mga opinyon at ideya sa komento, at sabihin kung ano ang inyong gagawin kung kayo si Hector. Ang kwento ng gubat ay nagpapatuloy, ngunit ang tanong ay nananatili, sino ang tunay na nakatali sa sumpa nito? Sa gitna ng napakadilim na gubat, ramdam ni Hector ang malamig na hangin na tila gumagapang sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya ay punong-puno ng takot, ngunit hindi niya kayang tumigil. Ang altar sa harap niya ay muling nagbigay ng malakas na liwanag, isang liwanag na hindi nagbibigay ng ginhawa kundi nagdadala ng kilabot. Ang mga figura ng mga nawawala, kasama ang kanyang kapatid na si Roll, ay nananatiling nakapaligid sa kanya. Hindi na sila gumagalaw, ngunit ang kanilang presensya ay bumabalot sa paligid na parang naghihintay ng isang bagay. Habang nananatili si Hector sa harap ng altar, biglang naramdaman niya ang lupa sa ilalim ng kanyang paa na gumalaw.
Ang bawat piraso ng lupa ay tila bumubukas, at sa ilalim nito ay parang may kung anong puwersa ang nagmumula. Ang tunog ng paggalaw ng lupa ay naghalo sa tunog ng bulong, malamig, malalim at hindi maipaliwanag. Ang mga anino sa gubat ay muling gumalaw na parang hinahabol ang bawat galaw ni Hector. Ano ang nangyayari dito? Tanong niya sa sarili, ngunit wala siyang sagot na natanggap. Ang babaeng matanda na nasa kubo ay biglang muling lumitaw, ngunit ngayon ay nasa tabi mismo ng altar. Ang kanyang anyo ay mas nakakatakot, ang kanyang mata ay puno ng liwanag, at ang kanyang katawan ay parang pinaghalong tao at ugat ng puno. Hector, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malamig kaysa dati. Ang kapalaran mo ay narito na. Hindi ka na makakatakas. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang libro na puno ng mga simbolo, katulad ng mga nakita ni Hector sa altar. Ang babaeng ito ay tila tagapangalaga ng sumpa, at ang kanyang mga galaw ay parang nakatali sa presensya ng gubat. Habang pilit na umiiwas si Hector, naramdaman niya ang bigat ng hangin na parang sinasakal ang bawat galaw niya. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa altar, at ang mga figura na nasa paligid ay nagsimulang magsalita. Hindi ka dapat nandito, sabi ng isa sa kanila, ang boses ay malamig at puno ng bigat. Ang gubat ay hindi para sa iyo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng mas malalim na takot kay Hector. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, at ang flashlight na hawak niya ay tuluyang namatay. Sa kabila ng takot, hindi sumuko si Hector. Pilit niyang hinanap ang sagot, kahit ang bawat hakbang niya ay parang nagdadala sa kanya sa mas malalim na bahagi ng sumpa. Nang tumingin siya sa kanyang paligid, nakita niya ang mga figura na nagsimula ng maglakad papunta sa altar. Ang kanilang anyo ay mas naging malabo, ngunit ang kanilang presensya ay mas mabigat. Ang babaeng matanda ay muling nagsalita, ngunit ngayon ay mas direkta. Ang mga nawala ay hindi na maibabalik. Sila ay bahagi na ng gubat at ikaw ang susunod. Ang kaba ni Hector ay mas lalong tumindi nang makita niya ang kanyang kapatid na si Roll na nasa gitna ng altar. Roll, sigaw niya, ngunit hindi sumagot ang bata. Sa halip, tumingin lamang si Roll sa kanya, ang kanyang mata ay puno ng lungkot ngunit walang buhay. Ang mga simbolo sa altar ay muling nagliwanag na parang may kumokontrol dito. Ang mga figura sa paligid ay nagsimulang maghawak kamay na parang gumagawa ng isang bilog na bumabalot sa altar. Ang babaeng matanda ay nagsimulang magdasal, ngunit ang mga salitang kanyang binibigkas ay hindi maintindihan ni Hector. Sa puntong iyon, naramdaman ni Hector ang init na biglang bumalot sa kanyang katawan. Ang mga marka sa kanyang kamay ay nagsimulang lumiwanag na parang konektado sa altar. Ang lupa sa ilalim niya ay muling gumalaw, at ang kanyang mga paa ay parang hinahatak papunta sa altar. Hindi mo ako mapipilit na sumuko, sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay parang nalunod sa ingay ng hangin. Ang bawat hakbang niya ay nagiging mas mabigat, ngunit ang kanyang determinasyon na iligtas si Roll ay nananatili. Ang babaeng matanda ay ngumiti, ang kanyang mukha ay puno ng malalim na galit. Hector, wala ka nang magagawa. Ang sumpa ay hindi para sa iyo, kundi para sa lahat ng pumapasok dito. Habang nalalapit si Hector sa altar, naramdaman niyang ang hangin sa paligid ay parang sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Ang kanyang pandinig ay puno ng bulong, ngunit hindi niya maunawaan ang mga ito. Nang lumapit siya kay Roll, ang altar ay biglang naglabas ng liwanag na mas maliwanag kaysa dati. Ang babaeng matanda ay lumapit sa gitna ng altar, ang kanyang kamay ay nakataas. Ito ang katapusan, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at punong-puno ng otoridad. Ang mga figura sa paligid ay nagsimulang gumalaw papalapit kay Hector, at ang kanyang bawat hakbang ay mas lalong lumalapit sa gitna ng gubat. Sa huling sandali, naramdaman ni Hector ang malamig na hangin na bumalot sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mata ay napuno ng liwanag, at ang kanyang pandinig ay tuluyang nalunod sa tunog ng bulong. Nang muling bumukas ang kanyang mata, tumambad sa kanya ang mukha ng kanyang kapatid, ngunit hindi na siya si Roll, ang bata ay naging bahagi na ng sumpa ng gubat. Kuya Hector, bulong ni Roll, ngunit ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Patawarin mo ako. Ang kwento ay lalong lumalalim, ngunit ang sagot sa misteryo ng gubat ay nananatili. Paano haharapin ni Hector ang puwersang mas malakas sa kanya? Paano niya maililigtas ang kanyang kapatid, at ano ang magiging kapalaran ng gubat ng Sta? Elena! Ang tanong ay mas tumitindi, ngunit ang sagot ay mas nagiging mahirap hanapin. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni Hector?
Sa tingin mo ba, may paraan pa upang tapusin ang sumpa? Ibahagi ang inyong opinyon at sabihin kung nais nyo bang ipagpatuloy ang kwento. Ang misteryo ay hindi pa tapos, ngunit ang tanong ay, handa ka bang harapin ang katotohanan? Ang hangin sa gitna ng gubat ay tila nagiging mas mabigat, bumabagal ang bawat galaw ni Hector habang siya ay tumutulak patungo sa altar na tila hinihila siya ng isang puwersa. Ang kanyang kapatid na si Roll ay nanatiling nakatayo sa gitna ng altar, ang kanyang mata ay tila umiwas sa liwanag ng flashlight ni Hector. Ang babaeng matanda sa kubo ay nagpatuloy sa kanyang pagdasal, ngunit ang tunog ng kanyang boses ay parang nagpapalalim sa sumpa. Ang mga figurang nakapaligid kay Hector ay lalong lumalapit, ang kanilang anyo ay mas nagiging malinaw, hindi lamang sila anino, kundi mga nilalang na tila hinugot mula sa lupa. Ang bawat hakbang ni Hector ay naglalabas ng tunog ng lupa na parang sumisigaw, na nagpapaigting sa takot na bumalot sa kanyang dibdib. Biglang naramdaman ni Hector ang pagyugyog ng lupa. Ang altar sa gitna ng gubat ay biglang naglabas ng matinding liwanag na parang gumagapang sa bawat sulok ng lugar. Ang mga puno ay nagkakaroon ng kakaibang paggalaw, ang kanilang mga sanga ay gumagalaw na parang may buhay. Roll, sigaw niya, ngunit ang kanyang kapatid ay nanatili lamang sa gitna ng altar na parang wala siyang naririnig. Huwag kang matakot, nandito ako. Ngunit ang kanyang boses ay hindi tumagos, ang hangin ay pinatay ang kanyang mga salita, na parang sinasakal ang kanyang pag-asa. Ang babaeng matanda ay biglang tumigil sa kanyang pagdasal. Ang kanyang mukha ay nagbago, ang kanyang mga mata ay nagningning sa dilim, at ang kanyang mga kamay ay naglabas ng itim na usok. Hector, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng puwersa. Hindi mo kayang baguhin ang kapalaran ng kapatid mo. Ang sumpa ng gubat ay mas malalim kaysa sa iniisip mo. Hindi ito para sa iyo, ngunit ngayon, ikaw na ang susunod na bahagi nito. Sa gitna ng liwanag, naramdaman ni Hector ang biglang sakit sa kanyang katawan. Ang mga marka sa kanyang kamay ay mas lumalim, ang kanilang liwanag ay nagbigay ng kakaibang init. Ang kanyang pandinig ay biglang napuno ng tunog ng bulong, mga bulong na hindi niya maintindihan. Ang mga figura na nasa paligid niya ay nagsimulang magsalita, ngunit ang kanilang boses ay hindi tao. Sumuko ka na, Hector, sabi ng isa sa kanila, ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Ang gubat ay may sarili nitong batas, at ikaw ay bahagi na ng lahat ng ito. Habang pilit na tumatakbo si Hector palayo sa altar, napansin niyang ang kanyang paligid ay biglang nagbago. Ang gubat ay naging mas madilim, mas malawak at mas kakaiba. Ang bawat puno ay parang gumagalaw, ang mga ugat nito ay gumagapang sa lupa na parang hinahabol siya. Nang lingunin niya ang altar, nakita niyang si Roll ay unti-unting nawawala, ang kanyang katawan ay nagiging bahagi ng mga simbolo sa altar. Huwag! Roll, huwag mong gawin ito, sigaw niya, ngunit hindi sumagot ang bata. Ang babaeng matanda ay muling ngumiti, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi mo na siya maibabalik. Ngunit ang tunay na twist ay dumating nang makita ni Hector ang kanyang sariling anyo sa altar. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa liwanag, at ang kanyang katawan ay unti-unting bumalot sa mga marka. Anong nangyayari sa akin? Tanong niya, ngunit walang sagot. Ang kanyang kapatid na si Roll ay naglaho sa harap niya, ngunit ang kanyang presensya ay parang naroon pa rin. Ang babaeng matanda ay lumapit sa kanya, ang kanyang kamay ay itinaas na parang hinahawakan ang kaluluwa ni Hector. Ikaw ang susunod. Ikaw ang susi. Habang nalulunod si Hector sa takot, naramdaman niyang ang lupa sa ilalim niya ay tuluyang bumuka. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang lumulubog, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling malinaw. Hindi ako susuko, sabi niya sa sarili, ngunit ang kanyang boses ay parang nawawala sa hangin. Ang bawat galaw niya ay parang pinipigil ng gubat, ang bawat hakbang niya ay nagdadala sa kanya sa mas malalim na bahagi ng sumpa. Ang mga figura sa paligid ay nagsimulang humawak sa kanya, ang kanilang mga kamay ay malamig na parang yelo. Sa puntong iyon, naramdaman niya ang presensya ng kanyang kapatid. Kuya Hector, patawarin mo ako, sabi ni Roll, ang kanyang boses ay malambot ngunit puno ng lungkot. Ang kwento ay mas lalong tumitindi. Paano haharapin ni Hector ang puwersa ng gubat? Paano niya maililigtas ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid? At ano ang kahulugan ng sumpa na bumalot sa kanilang pamilya? Ang tanong ay mas bumibigat, ngunit ang sagot ay mas lalong nagtatago sa ilalim ng misteryo. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ni Hector?
Sa tingin mo ba, may paraan pa upang makatakas sila? Ibahagi ang inyong opinyon sa komento at sabihin kung nais nyo bang ipagpatuloy ang kwento. Ang misteryo ay hindi pa tapos, ngunit ang tanong ay, handa ka bang harapin ang katotohanan? Ang hangin sa paligid ng altar ay tila umikot ng mas mabilis, na parang ang mismong hangin ay nagdadala ng mga aninong nasa paligid. Si Hector ay nanatiling nakatayo sa gitna ng gubat, ngunit ang bigat ng sitwasyon ay unti-unting sumasakal sa kanyang kalooban. Sa gitna ng altar, si Roll, ang kanyang kapatid, ay tila nawawala na sa kanyang orihinal na anyo. Ang katawan nito ay unti-unting bumabalot ng liwanag at mga simbolo na tila hinuhugot mula sa lupa. Hindi ko ito hahayaang mangyari, sigaw ni Hector, ngunit kahit gaano kalakas ang kanyang boses, hindi ito kayang talunin ang masamang enerhiyang bumabalot sa paligid. Habang umaabante si Hector, naramdaman niya ang malamig na lupa sa ilalim ng kanyang paa na tila gumagalaw. Ang mga ugat ng puno ay umaabot na sa kanyang mga binti na parang pilit siyang pinipigilan. Sa kabila ng takot, pilit niyang iniunat ang kanyang braso upang maabot ang kanyang kapatid. Roll! Labanan mo yan! Ngunit si Roll ay nanatiling tahimik, ang kanyang mata ay blanko at walang bakas ng buhay. Ang babaeng matanda na nasa likod nila ay tahimik na tumatawa, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na parang nagdidikta ng takbo ng sumpa. Wala kang magagawa, Hector, sabi nito ng may malalim na tono. Ang gubat ay may sariling batas, at ikaw ay bahagi na ng lahat ng ito. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Hector, nararamdaman niyang mas lalong nagiging mabigat ang kanyang katawan. Ang mga marka sa kanyang kamay ay nagsimulang kumalat sa kanyang braso, naglalabas ng pulang liwanag na tila umuukit ng sumpa sa kanyang laman. Ang bawat hakbang niya ay parang sumisipsip ng kanyang lakas, ngunit hindi siya huminto. Sa kanyang kalooban, alam niyang hindi niya maaaring iwan si Roll. Ang kanilang sumpaan bilang magkapatid ay nagbibigay sa kanya ng lakas, kahit na ang kanyang katawan ay halos sumuko na. Biglang nagbago ang hangin. Ang altar ay muling naglabas ng nakakasilaw na liwanag, ngunit ngayon ay mas malakas at mas nakakabingi. Ang mga figura sa paligid ay nagsimulang gumalaw, ang kanilang mga anyo ay mas naging malinaw, mga nilalang na parang pinaghalo ng tao at hayop, ang kanilang balat ay natatakpan ng mga ugat ng puno. Ang kanilang mata ay nag-aapoy, at ang kanilang presensya ay parang ginawang mas makipot ang mundo ni Hector. Sa bawat segundo na lumilipas, nararamdaman niyang mas bumababa ang kanyang tsansa upang iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit sa gitna ng takot, may kakaibang boses na biglang pumasok sa isipan ni Hector. Hindi ka nag-iisa, bulong nito. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang boses na iyon, ngunit nagdala ito ng bahagyang liwanag sa kanyang kaisipan. Sa kabila ng presensya ng babaeng matanda at ng mga nilalang sa paligid, naramdaman niyang may natitira pang pag-asa. Roll, hawakan mo ang kamay ko, sigaw ni Hector, ngunit si Roll ay nanatiling nakatayo sa gitna ng altar. Ang babaeng matanda ay tumawa ng mas malakas, ang kanyang boses ay parang nag-echo sa buong gubat. Walang halaga ang iyong pagsisikap, Hector. Ang gubat ay hindi nagpapalaya. Sa huling pagsubok, inilabas ni Hector ang natitira niyang lakas upang lumapit kay Roll. Ang kanyang mga kamay ay binalot ng liwanag mula sa kanyang sariling marka, na parang pinapalakas siya ng sumpa mismo. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na makagalaw, ngunit ang kanyang determinasyon ay nananatiling matatag. Nang maabot niya si Roll, biglang huminto ang lahat. Ang hangin ay tumigil at ang liwanag ng altar ay biglang humina. Sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig na kamay ng kanyang kapatid na hawak ang kanya. Kuya, bulong ni Roll, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng kalungkutan. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Biglang lumakas ang liwanag mula sa altar, at ang buong gubat ay nabalot ng nakakabinging tunog. Ang lupa sa ilalim nila ay biglang bumuka, at mula rito ay lumabas ang isang figura na mas malaki kaysa sa lahat ng mga nilalang na nakita ni Hector. Ang figurang ito ay may maitim na balat na parang uling, at ang kanyang mata ay nag-aapoy na parang dalawang silab na apoy. Ikaw ang pumili na pumasok dito, sabi nito, ang kanyang boses ay malalim at nakakayanig. Ngunit hindi mo kayang labanan ang kapangyarihan ng gubat. Sa kabila ng takot, hindi binitiwan ni Hector ang kamay ni Roll. Hindi ako aalis dito nang hindi siya kasama, sigaw niya, ngunit ang figura ay parang lumaki ng lumaki. Ang kanyang presensya ay halos nagpapaluhod kay Hector sa bigat ng puwersa nito.
Ngunit sa kabila nito, naramdaman ni Hector ang liwanag mula sa kanyang mga marka na lumalakas. Kung gusto niyo akong kunin, gawin niyo, sabi niya. Pero hindi ko iiwan ang kapatid ko. Sa huling saglit, biglang kumalat ang liwanag mula kay Hector, at ang buong altar ay nabalot ng puting enerhiya. Ang figura at ang babaeng matanda ay sumigaw, ang kanilang anyo ay unti-unting nawawala sa gitna ng liwanag. Ang mga figura sa paligid ay natunaw na parang uso, at ang liwanag ay tuluyang naglaho, na iniwan lamang ang katahimikan sa gitna ng gubat. Nang muling bumukas ang mata ni Hector, nakita niyang nakahandusay si Roll sa lupa, ngunit buhay ito. Ang gubat ay tahimik, ngunit ang presensya ng sumpa ay parang nanatili pa rin sa hangin. Kuya, anong nangyari? Tanong ni Roll, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng katanungan. Ngunit bago pa makasagot si Hector, narinig niya ang mahinang bulong mula sa hangin. Hindi pa tapos ang lahat. Habang nilalabas ni Hector si Roll mula sa gubat, naramdaman niyang ang bawat hakbang niya ay sinusubaybayan pa rin. Ang mga sanga ng puno ay parang muling gumagalaw at ang hangin ay nagdala ng malamig na kilabot. Nang marating nila ang dulo ng gubat, naramdaman ni Hector ang presensya ng isang bagay na iniwan niya sa likod, isang bagay na hindi pa handang magpaalam. Ang kwento ni Hector at Roll ay maaaring natapos na para sa ngayon, ngunit ang sumpa ng gubat ay nananatili. Ano ang susunod na mangyayari sa kanila? Ano ang tunay na kalikasan ng gubat, at bakit tila ang sumpa ay konektado sa kanilang pamilya? Ibahagi ang inyong opinyon at saloobin sa komento, at sabihin kung nais nyo bang malaman ang susunod na kabanata ng kwento. Ang gubat ay tahimik na muli, ngunit ang tanong ay hanggang kailan? Ang hangin sa paligid ng altar ay tila umikot ng mas mabilis, na parang ang mismong hangin ay nagdadala ng mga aninong nasa paligid. Si Hector ay nanatiling nakatayo sa gitna ng gubat, ngunit ang bigat ng sitwasyon ay unti-unting sumasakal sa kanyang kalooban. Sa gitna ng altar, si Roll, ang kanyang kapatid, ay tila nawawala na sa kanyang orihinal na anyo. Ang katawan nito ay unti-unting bumabalot ng liwanag at mga simbolo na tila hinuhugot mula sa lupa. Hindi ko ito hahayaang mangyari, sigaw ni Hector, ngunit kahit gaano kalakas ang kanyang boses, hindi ito kayang talunin ang masamang enerhiyang bumabalot sa paligid. Habang umaabante si Hector, naramdaman niya ang malamig na lupa sa ilalim ng kanyang paa na tila gumagalaw. Ang mga ugat ng puno ay umaabot na sa kanyang mga binti, na parang pilit siyang pinipigilan. Sa kabila ng takot, pilit niyang iniunat ang kanyang braso upang maabot ang kanyang kapatid. Roll! Labanan mo yan. Ngunit si Roll ay nanatiling tahimik, ang kanyang mata ay blanko at walang bakas ng buhay. Ang babaeng matanda na nasa likod nila ay tahimik na tumatawa, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na parang nagdidikta ng takbo ng sumpa. Wala kang magagawa, Hector, sabi nito ng may malalim na tono. Ang gubat ay may sariling batas, at ikaw ay bahagi na ng lahat ng ito. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Hector, nararamdaman niyang mas lalong nagiging mabigat ang kanyang katawan. Ang mga marka sa kanyang kamay ay nagsimulang kumalat sa kanyang braso, naglalabas ng pulang liwanag na tila umuukit ng sumpa sa kanyang laman. Ang bawat hakbang niya ay parang sumisipsip ng kanyang lakas, ngunit hindi siya huminto. Sa kanyang kalooban, alam niyang hindi niya maaaring iwan si Roll. Ang kanilang sumpaan bilang magkapatid ay nagbibigay sa kanya ng lakas, kahit na ang kanyang katawan ay halos sumuko na. Biglang nagbago ang hangin. Ang altar ay muling naglabas ng nakakasilaw na liwanag, ngunit ngayon ay mas malakas at mas nakakabingi. Ang mga figura sa paligid ay nagsimulang gumalaw, ang kanilang mga anyo ay mas naging malinaw, mga nilalang na parang pinaghalo ng tao at hayop, ang kanilang balat ay natatakpan ng mga ugat ng puno. Ang kanilang mata ay nag-aapoy, at ang kanilang presensya ay parang ginawang mas makipot ang mundo ni Hector. Sa bawat segundo na lumilipas, nararamdaman niyang mas bumababa ang kanyang tsansa upang iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit sa gitna ng takot, may kakaibang boses na biglang pumasok sa isipan ni Hector. Hindi ka nag-iisa, bulong nito. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang boses na iyon, ngunit nagdala ito ng bahagyang liwanag sa kanyang kaisipan. Sa kabila ng presensya ng babaeng matanda at ng mga nilalang sa paligid, naramdaman niyang may natitira pang pag-asa. Roll, hawakan mo ang kamay ko, sigaw ni Hector, ngunit si Roll ay nanatiling nakatayo sa gitna ng altar. Ang babaeng matanda ay tumawa ng mas malakas, ang kanyang boses ay parang nag-echo sa buong gubat. Walang halaga ang iyong pagsisikap, Hector. Ang gubat ay hindi nagpapalaya,
Sa huling pagsubok, inilabas ni Hector ang natitira niyang lakas upang lumapit kay Roll. Ang kanyang mga kamay ay binalot ng liwanag mula sa kanyang sariling marka, na parang pinapalakas siya ng sumpa mismo. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na makagalaw, ngunit ang kanyang determinasyon ay nananatiling matatag. Nang maabot niya si Roll, biglang huminto ang lahat. Ang hangin ay tumigil at ang liwanag ng altar ay biglang humina. Sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig na kamay ng kanyang kapatid na hawak ang kanya. Kuya, bulong ni Roll, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng kalungkutan. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Biglang lumakas ang liwanag mula sa altar, at ang buong gubat ay nabalot ng nakakabinging tunog. Ang lupa sa ilalim nila ay biglang bumuka, at mula rito ay lumabas ang isang figura na mas malaki kaysa sa lahat ng mga nilalang na nakita ni Hector. Ang figurang ito ay may maitim na balat na parang uling, at ang kanyang mata ay nag-aapoy na parang 2 silab na apoy. Ikaw ang pumili na pumasok dito, sabi nito, ang kanyang boses ay malalim at nakakayanig. Ngunit hindi mo kayang labanan ang kapangyarihan ng gubat. Sa kabila ng takot, hindi binitiwan ni Hector ang kamay ni Roll. Hindi ako aalis dito nang hindi siya kasama, sigaw niya, ngunit ang figura ay parang lumaki ng lumaki. Ang kanyang presensya ay halos nagpapaluhod kay Hector sa bigat ng puwersa nito. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ni Hector ang liwanag mula sa kanyang mga marka na lumalakas. Kung gusto niyo akong kunin, gawin niyo, sabi niya. Pero hindi ko iiwan ang kapatid ko. Sa huling saglit, biglang kumalat ang liwanag mula kay Hector, at ang buong altar ay nabalot ng puting enerhiya. Ang figura at ang babaeng matanda ay sumigaw, ang kanilang anyo ay unti-unting nawawala sa gitna ng liwanag. Ang mga figura sa paligid ay natunaw na parang uso, at ang liwanag ay tuluyang naglaho, na iniwan lamang ang katahimikan sa gitna ng gubat. Nang muling bumukas ang mata ni Hector, nakita niyang nakahandusay si Roll sa lupa, ngunit buhay ito. Ang gubat ay tahimik, ngunit ang presensya ng sumpa ay parang nanatili pa rin sa hangin. Kuya, anong nangyari? Tanong ni Roll, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng katanungan. Ngunit bago pa makasagot si Hector, narinig niya ang mahinang bulong mula sa hangin. Hindi pa tapos ang lahat. Habang nilalabas ni Hector si Roll mula sa gubat, naramdaman niyang ang bawat hakbang niya ay sinusubaybayan pa rin. Ang mga sanga ng puno ay parang muling gumagalaw, at ang hangin ay nagdala ng malamig na kilabot. Nang marating nila ang dulo ng gubat, naramdaman ni Hector ang presensya ng isang bagay na iniwan niya sa likod, isang bagay na hindi pa handang magpaalam. Ang kwento ni Hector at Roll ay maaaring natapos na para sa ngayon, ngunit ang sumpa ng gubat ay nananatili. Ano ang susunod na mangyayari sa kanila? Ano ang tunay na kalikasan ng gubat, at bakit tila ang sumpa ay konektado sa kanilang pamilya? Ibahagi ang inyong opinyon at saloobin sa komento, at sabihin kung nais nyo bang malaman ang susunod na kabanata ng kwento. Ang gubat ay tahimik na muli, ngunit ang tanong ay hanggang kailan? Ang hangin sa labas ng gubat ay tahimik, ngunit may bahid ng kilabot na bumabalot sa paligid. Si Hector at si Roll ay magkasamang naglakad patungo sa baryo ng Sta. Elena, ngunit ang bawat hakbang nila ay puno ng bigat, na parang ang gubat ay humahawak pa rin sa kanilang mga kaluluwa. Si Roll ay tahimik, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mata ay puno ng takot. Hindi niya kayang magsalita, habang si Hector naman ay pinilit ang kanyang lakas upang tiyakin na ligtas sila. Ang gubat na iniwan nila ay parang bumabalik sa kanyang isipan, ang mga figura, ang babaeng matanda, at ang sumpa na tila nakaukit sa kanilang pagkatao. Nang marating nila ang gilid ng gubat, tumigil si Hector. Roll, nasa labas na tayo. Makakauwi na tayo, sabi niya, ngunit si Roll ay nanatiling tahimik. Ang bata ay parang nawawala sa sarili, ang kanyang mata ay nakatingin sa lupa, na parang may iniisip na mas malalim. Roll, tanong ni Hector, ngunit hindi sumagot ang kapatid. Nang umakbay siya kay Roll upang siguraduhin na nasa maayos itong kalagayan, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanilang paligid. Ang gubat ay nananatiling tahimik, ngunit ang bawat galaw ng hangin ay may dalang babala na hindi pa tapos ang lahat. Sa baryo, ang mga tao ay nagtipon-tipon sa harap ng simbahan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita nila sina Hector at Roll, ang kanilang mga mata ay napuno ng relief, ngunit may halong takot pa rin. Salamat sa Diyos, nandito na kayo, sabi ni Aling Celia, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ang nangyari sa loob ng gubat?
Tumingin si Hector sa mga tao, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang nakita. Ang sumpa ay napakalaki, at ang mga tanong sa kanyang isipan ay mas marami pa kaysa sa sagot na maaari niyang ibigay. Hindi ko alam kung ano ang totoo, pero may puwersa sa loob ng gubat na mas malakas kaysa sa iniisip natin. Hindi ito basta kababalaghan. May nilalang, may sumpa, at may mga nawawala na hindi na natin maibabalik, sabi ni Hector, ang kanyang boses ay puno ng bigat. Ang mga tao ay tahimik, ang kanilang mga mata ay nagtanong, ngunit walang sinuman ang gustong magsalita. Si Raul ay tahimik pa rin, ang kanyang katawan ay nakaupo lamang sa gilid ng simbahan, na parang ang kanyang isip ay nawawala pa rin sa gitna ng mga simbolo sa altar. Habang lumilipas ang oras, sinimula ni Hector ang kanyang kwento. Inilarawan niya ang babaeng matanda, ang altar, at ang mga figura na gumalaw sa dilim. Hindi ko alam kung paano namin nagawa, pero nakalabas kami. Pero ang gubat ay hindi nagpapalaya ng ganoon-ganoon lang. May naiwan pa roon, at ang presensya nito ay parang nasa atin pa rin. Ang bawat salita niya ay nagdala ng takot sa mga tao sa baryo, ngunit wala silang magagawa. Ang gubat ay nananatiling misteryo na hindi nila kayang harapin. Sa loob ng bahay nila Hector, si Raul ay tahimik na nakaupo sa kama, ang kanyang mata ay nakatingin sa bintana. Kuya, nararamdaman ko pa rin sila, sabi ni Raul, ang kanyang boses ay mahina at puno ng kaba. Tumingin si Hector sa kanya, ngunit hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ang sumpa ay parang dumidikit sa kanilang kaluluwa, ang gubat ay parang bahagi pa rin ng kanilang kaisipan. Raul, ligtas na tayo. Wala na sila, sabi ni Hector, ngunit kahit ang kanyang sarili ay hindi niya kayang paniwalain. Nang sumapit ang gabi, si Hector ay muling nakaramdam ng kilabot. Ang hangin sa loob ng baryo ay parang bumigat, at ang bawat tunog mula sa labas ay nagbigay ng kakaibang damdamin. Nang tumingin siya sa bintana, nakita niya ang gubat, tahimik ngunit nakakakilabot. Ang mga sanga ng puno ay gumagalaw sa malamig na hangin, na parang may presensya pa rin sa loob. Ang kanyang katawan ay nanlamig, at ang kanyang mga marka sa kamay ay nagbigay ng bahagyang init. Hindi pa tapos ito, bulong niya sa sarili. Sa huling sandali ng kwento, narinig ni Hector ang mahinang tunog ng pagkatok mula sa bintana. Nang lumapit siya, tumambad sa kanya ang isang figura, ang babaeng matanda mula sa kubo, ngunit ngayon ay nasa labas na ng gubat. Ang kanyang mata ay puno ng galit, ngunit may halong lungkot na parang may gustong iparating. Hindi pa tapos ang lahat, Hector. Ang gubat ay nasa iyo pa rin. Nang lingunin niya si Raul, nakita niyang ang bata ay nakatulog, ngunit ang kanyang kamay ay puno ng mga bagong marka, mga simbolo na mas malaki at mas maliwanag kaysa dati. Ang kwento ni Hector ay maaaring natapos na, ngunit ang misteryo ng gubat ay nananatili. Ano ang tunay na puwersa na bumabalot sa gubat, at paano ito konektado sa pamilya ni Hector? Ano ang magiging kapalaran nila sa kabila ng sumpa? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa komento, at sabihin kung nais nyo bang malaman ang susunod na kabanata ng kwento. Ang gubat ay tahimik na muli, ngunit ang tanong ay nananatili hanggang kailan. Like, subscribe and share na YouTube channel.